Una po sa lahat, ako'y babati muna sa inyo na isang magandang hapon o gabi sa inyo, no? So, a blessed Holy Week po, no? Tanong ko lang muna sa inyong palagay ba, ano bang pinakanakatakot ba sa iyo? Pag-ibig ba, utang sa pera, o kamatayan? Para sa iyo, ano bang pinakanakatakot dito at bakit? Yung pera po. Bakit? Kasi po, di, di mo po mabibili yung mga gusto mo pong bilhin pag wala kang pera. Kasi lahat naman po ng tao magkakaproblema po dahil lang sa pera. So, sa pera, no? Sa tingin mo ba, sa panahon ngayon, napakahalaga na ng pera ngayon? Opo, kasi hindi mo po mapupuntahan or mabibili lahat ng gusto mo at pangangailangan mo po kung hindi mo po mabibili kung wala ka pong pera. I see. Di ba, ganito lang, no? Di ba, mahilig ba manood ng balita? Konti lang Konti po, lang. puro sa social media. Social media, no? Pero naririnig mo naman siguro yung nangyayari sa gera sa Iran at Israel, no? Opo. Halimbawa, di ba napapansin mo, tumataas ng mga bilihin. Minsan naisip mo bang gusto mo na pumunta na ibang bansa kasi mas maganda ang buhay doon? O mas gusto mo pa rin dito sa Pilipinas? Sa tingin mo lang? Mas gusto ko po dito kasi po, payapa lang po dito at maganda rin po dito. Hindi po tulad sa ibang bansa, puro gera po nagaganap. Mm-hmm. Natatakot ka ba kunwari, halimbawa isang beses, nagbumuni-muni ka lang dito, bigla na lang may bumagsak na lang na missile na hindi mo kaalam-alam, yung pala, ay hudyat na pala na may kagulo o gera, no? Natatakot ka ba na maaaring madamay ang Pilipinas sa mga ganyan nangyayari? Opo, kasi pag nadamay po ang Pilipinas, pwede po tayo maghirap. Tapos yung mga pangangailangan po natin pwede po mawala sa atin. I see. Pero ito no, naniniwala ka ba na maaaring katapusan na ba ng mundo natin o tiyatawag na end of the world? O naniniwala ka pang hindi pa naman katapusan nitong mundo na to dahil sa mga nangyayaring kaguluhan na yan? Hindi pa naman po ata kasi safe pa naman po ata ang Pilipinas. Ang naaano lang po ay yung pagtaas ng mga bilihin po. O, totoo naman, no? Obviously, nakita mo, tahimik naman dito, no? Ika nga, iba nga dito, bisa may natutulog na dito ng mga madaling araw, no? Tama naman punto, Macy. Ligtas naman talaga so far, no? Pero ito po, may iba ng konti usapan. Sa tingin mo ba, patas ba ang buhay o hindi patas? Base sa nakikita mo sa paligid. Parang hindi po kasi yung iba po mga naanoan po ng mga bagay po na nahihirapan na po sila. Yung iba naman po parang ayos lang po sa kanila kasi meron naman po silang trabaho na basta yun na po. Naintindihan ko naman, no? Pero kunwari bigyan natin ng mabilis lamang na halimbawa. Kunwari meron tayo kukumparang dalawang tao. Wala kang kinalaman dito, no? Isang mabuting tao at isang masamang tao. Yung mabuti, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang karakter, pero siya ay laging sinasaktan, siya ay laging inaapi, at siya ay laging iniiwan sa ere. Pero mabuting tao ito. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kita-kita pagiging masama, at ang ginagawa nila ay lagi nilang sinasaktan ang mga mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, napapansin yung ganyang trato na yan sa totoong buhay? Po? Napapansin mo ba sa totoong buhay na kung saan yung masasamang tao, lagi nilang sinasaktan yung mga mabuting tao na wala naman silang kalaban-laban naman, o hindi mo sila naghihiganti? Opo, kasi meron pong part na pag mahirap po, pwede mo na lang po tapak-tapak. Mm-hmm. Mamili ka lang dito sa dalawang kulay na to. Red or green? Green po. Bakit sa tingin mo green? Kasi po pag red po ay po yun sama-sama po. So parang red flag, green flag. Sa tingin mo, ano gusto mo? Red or green flag? Green flag po. Green flag talaga. Pero sa tingin mo, naawa ka ba sa mga mabubuting tao? Opo, kasi siya na nga po yung tumutulong sa atin. Meron po naman na sinisiraan po mga ganun. Oo. Sa tingin mo, karapat dapat bang mahalin ang mga mabubuting tao? Opo, kasi dahil mabuti po dahil po mabuti sila sa atin, dapat maging mabuti rin po tayo sa kapwa natin. Yun kasi ang problema, no? Di ba lahat po tayo tinuruan, kung kayo magiging mabuti ka sa kapwa mo tao,
hindi ka nila gaganyanin o hindi ka nila babastusin, totoo silang mapapahiya kasi maayos ang pakikitungo natin sa kanila. Kaya lamang sa panahon ngayon, mukhang baliktad na. Ang pagiging mabuti ay naging masama sa marami. At ang pagiging masama naman ay parang normal na lang sa lahat-lahat. Napapansin mo ba yun? Opo, kasi parang binabaliktad po nila yung kwento po ng mababait. O, yun kasi ang problema eh. Kasi sa panahon ngayon, kung ano daw nauuso, kahit mali, para sa kanila tama. Pero hindi nila napapansin, hindi lahat ng nauuso ay laging tama. At sino ba napapahamak ba ito? Lahat tayo nahihirapan. Halimbawa, maghanap ka lang ng kaibigan, pahirapan na. Kasi dahil sa mga, kung ano nung mga standards na, yung iba mali na talaga, tapos yung mabubuti, lagi nilang napapahamak. Ngayon, para mas lalo nyo maintindihan yan, sundan na lang itong mas madadali ko po mga tanong. Tanong ko lamang sa'yo, kayo ba isang mabuting tao po? Opo. Confident ah. Kunwari, ilalagay mo sarili mo from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao. Or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan nyo po ilagay sarili nyo from 1 to 10? 10 po. 10 talaga? Perfect. Okay, para sa'yo, ano may sabihin ng mabuti? Ang ibig sabihin po ng mabuti yung tumutulong ka po sa mga kapwa mo. Ganun po. I see. Mahilig ka magbasa ng dictionary? Pag napagtripan po. Napagtripan. Pero, naranasan mo na gumamit ng Google or kay AI kapag hindi mo alam isang salita? Hindi po. Hindi masyado. Okay, bibigyan natin ng konting kalaman, no? Sabi po sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, ito po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga katanungan na ito. Halimbawa, kayo po ba'y nakapagsinungaling po sa talan ng buhay niyo po? Opo. Yun ang problema, na po tayo guilty kasi yan ang matutulis ang bata ang magsinungaling. Kaya tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakaranas na magnakaw ng pera o gamit sa talan ng buhay niyo po? Halimbawa lamang, ikaw ba ay nakapagnakaw ng lapis, ballpen, barya, may napo sa kalsada, hindi mo nang binalik, o natukso ka ba mangopya o magpakopya ka sa exam or quiz sa talan ng buhay niyo po? Kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Opo. Yan ang problema, lahat po tayo guilty. Kunwari lamang, nandiyan na yung police station sa di kalayuan. Eh, baka sa totoong buhay, kinasuhan na tayo ng pagnanakaw, hindi nga ng pera, kundi pangungopya. O baka lapis or barya. Maaring nakakatawa siyang tingnan, pero sa mata ng maraming big deal yan. Kasi nga, dyan nagsisimula sa malita bagay, pag napahamak, pwede tayo makapagnakaw kahit malaking halaga. Ang totoo lang, lahat tayo dyan ay guilty. Pero ito po, kayo mo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Nawawala ba ang stress mo pag yung nagagalit o lalong tumitindi po? Nababawasan naman po. Pero halimbawa, kunwari, sinasaktan ka o niloloko ka ng isang tao, no? Siyempre, kala ko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa ng puso mo, parang gusto mo nang manampal ng tao, pero sa isip lamang, imagination mo lamang. Kaya lamang, may nagsasabi po ay ganito, hindi mo kailangan pumatay ng tao, hindi mo kailangan manampal o sabunutin ang isang tao. Kailangan mo lang palang titigan yung tao at mag-isip ka na lang pala ng masama. Hindi man tayo nakapatay ng tao, nakapatay naman tayo ng masasakit ng salita o isip sa puso ng isang tao. Kaya ang totoo talaga, lahat talaga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Halimbawa, naglalakad ka, bigyan kang nadulas, napa-OM, alam mo na yun. Nababagit mo minsan yun? Iba po yung nasasabi ko po pag na bibigla po. Pero kahit Tagalog, nababanggit mo siya ng biglaan o hindi naman? Minsan po, opo. Minsan hindi. O, ganito lamang yan. Mahal mo ba nanay mo, halimbawa? Opo. Papayag ka bang gagamitin mo pangalan ng nanay mo sa walang kabuluhan? Kung narinig pa ka lamang, napa-OM, pangalan ng nanay mo, wala naman siyang kinalaman dito. Okay lang ba yun? Panggulat lang? Opo. Ano naman na po yun. Minsan lang po kung ano po nasa isip mo, yun na lang po nasasabi mo. Sabagay, pero sa ibang tao sasabihin nila parang hindi nila kayang gawin yan kasi parang nakakabastos or nakaka-disrespect. Kaya lamang hindi siya pangkarinong ginagawa natin kasi may respeto tayo sa mga mahal natin sa buhay. Hindi din sila kayang mabastos. Pero sana, hindi dapat rin ganoon din sa Panginoon. Imagine mo, ang ganda-ganda nitong panahon na to, bigyan mo mumurahin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan.
O halimbawa lamang, kunwari may isang tao, hawak-hawak yung cellphone, biglang nabagsak. At nabanggit na lang yung OM, alam mo na. Parang minuro mo pang Panginoon, na wala namang kasalanan kung nabagsak ang cellphone. No? Ang tawag kasi diyan ay pambabastos or sa English ay blasphemy. Kasi Panginoon yan, hindi dapat binabastos. Pero unfortunately, lahat taga tayo diyan ay guilty. Lilinawin ko po sa inyo, hindi ko yung sinisiraan, hindi ko hinuhusgahan. Kasi yung mga tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo nga, kunwari, halimbawa mamatay kayo for example, at haharap kayo sa judgment day ng Panginoon. Sa tingin mo kaya, sa harap ng Panginoon, kayo ba'y guilty sa Kanya or innocent kayong tao? Inosente lang po. Ano po yun? Inosente po. So, ulitin ko po, no? So, ibig sabihin, kahit may nagawang kasalanan, sa harap ng Panginoon, sa judgment day, innocent ka pa rin sa harap niya? O guilty ka pa rin? Ay, guilty na po. O, kaya ko linawin kasi, syempre, nabibigla din, no? Pero sa tingin mo, saan ka kunwari pupunta kunwari kapag ikaw'y namatay? Sa langit ka ba pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi ko po alam kasi hindi po ako may hawak ng kapalaran ko. Totoo naman, no? Pero kunwari yung sinabi mo ay gamitin natin sa isang kriminal na ang ginawa niyang krimen ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nagnakaw lang siya, wala siyang pinatay, nanira lang siguro ng gamit, pero nagnakaw lang siya ng pera. At ito ang sasabihin ng kriminal sa judge. Judge, guilty po ako sa nagawang kasalanan, subalit hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Abay magagalit ang judge, sasabihin, ako ba niloloko mo? Parang hindi mo alam. Pero yung ginawa niyang krimen, alam niya na mali yan, pero ang problema, kailan niyang pagbayaran, kailan talaga siyang itapos sa kulungan. Tama po ba? Tama po kasi ginawa po pa rin niya yung mali kahit alam po niyang hindi tama po. Yun nga eh, kasi yung sinasabi ko po kasi parang ganyan din ang sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga tao ng sinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ginawa natin o sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang kanan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo po ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo po ay sa impyerno pupunta, subalit hindi lang po kayo, lahat po tayo kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba ay nag-aalala sa sinasabi ng Biblia? Opo, kasi pag sa... Ay, hindi po. Kasi pwede naman po tayo magbago. Pwede magbago, no? Opo. Sa tingin mo lang, no? Ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? Hindi po. Bakit? Kasi po siya yung... Ano to? Basta hindi po. Basta ibig sabihin lamang yan, kaya ibig sabihin, kasi Panginoon yun eh, hindi siya basta-basta talaga magsisinungaling. Kasi sabi sa Biblia, ang Panginoon kailanman ay hindi siya nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi. Pangalawa, ang Panginoon din kailanman ay hindi siya ang pasimulo ng kasalanan. Sino bang may pasimulo? Tayong lahat. Kaya tayo po ang napapahamak. At ang pangatlo po, ang Panginoon ay kailanman ay hindi siya nang tutukso ng taong gumawa ng kasalanan. Sino nang tutukso? Tao. Kaya lahat nga tayo nadadamay dyan. Whether we like it or not, anong po mangyari, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-usapan natin. Oo, nananahimik ka lamang dito, and don't get me wrong po, wala akong masamang intensyon. Ako lang po nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino katulad nyo. At napansin ko, hindi mo to pinili kanina sa tatlo na ito. Natatakot ka ba sa kamatayan? Hindi po. Bakit? Kasi po, si Lord na po ang kukuha sa atin eh. Pinaghahandaan niya po yung para sa atin. Okay, pero kunwari gusto mong mabuhay ng napakahabang panahon, ilang years gusto mo magtagal dito sa mundo na to? Ano po? Hanggang pagtanda po. Pag kunwari may mag-offer sa'yo ng 100 years, okay lang ba sa'yo? Opo. Pero alam mo ba hanggang kailan ka magtatagal dito? Hindi po. Yun ang problema, no? Hindi kita tinatakot, no? Huwag naman sana, biglang sa gitna ng interview, biglang kang bagsakan dito ng puno. O huwag naman sana, yero. O huwag naman sana, ayoko na maging OA. Bigla na lang, kala mo bulalakaw. Yung pala tatama na pala ay missile, no? Hindi kita tinatakot. Kasi nga, buhay lang ay maiksi lamang. Kaya lamang, whether we like it or not, dapat talaga tayo mag-alala kasi po buhay talaga yan. At sabi kasi sa Bible, ang kabayaran po sa ating nagawang kasalanan
ay kamatayan. Again, lilinawin ko, don't get me wrong po. Hindi ibig sabihin, dahil may nagawa kang kasalanan, patay ka na mamaya. Pero, God forbid, wag naman sana may mangyaring masama sa iyo. No? Kasi syempre, ang Panginoon pa rin na may control sa lahat. Pero ang punto lamang gusto ko lang iparating dito, kayo po'y buhay, hindi kayo AI generated, ang background nyo hindi rin AI generated, at sa madaling salita, ito po'y totoo ito. Ibig sabihin lamang, totoo ang Panginoon ay pwedeng mapagpatawad siya, pero galit din ang Panginoon dahil sa kasalanan ginagawa natin, dahil sa kasalanan. Kaya totoo talaga, death ay kamatayan talaga, ay pwedeng mangyari sa atin natin. Pero, may isang salita kung bakit hanggang ngayon buhay pa rin tayo. At itong salita na to ay tinatawag na mercy. M-E-R-C-Y. Narinig mo na salita na yun? Hindi pa po. Pero may idea ka kung sa Tagalog nun? Wala. Narinig mo na salitang awa. Opo. Ikaw ba yung nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Pag sinabi nating mercy o awa, yan ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung inamin mo, ikaw ay mahina, ikaw ay inamin mo, ikaw ay makasalanan, at ikaw ay humingi ka ng tulong sa Panginoon. Ibig sabihin, yan ay paghingi ng gabay sa Kanya. Hindi yan kahinaan. Kasi nga, ulitin ko, kung walang mercy niya, dapat patay na po tayong lahat. Dapat wala nang Holy Week dito, di ba? Kaya makikita mo, mapayapa pa rin hanggang ngayon. Kasi dahil yan sa awa ng Panginoon. Pag tayo humingi ng mercy, ito na po yung salita na magbabago sa lahat-lahat. And I think siguro alam mo na to sigurado kasi ito na yung pinagdidiwang ng maraming tao ngayon, di ba? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa yung makalispo sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Binabago po. Ano ba yun? Binabago po. Binabago? Ganito. Anong meron noong December 25? Kaarawan po ni Kristo. Di ba? Tayo pong lahat ay makasalanan. Di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, nung siya po ay nagkatawang tao dito sa mundo na to, wala siyang hinangad kundi mahalin lahat ng mga tao tulad natin. Parang ganito, kinakausap lang niya lahat ng mga tao, hindi pa uso itong camera at microphone, pero hindi siya in-appreciate ng mga tao. Nagbahagi lang siya ng katotohanan, nagmamalasakit, pero ginawa sa kanya, siya ay pinatay, pinahirapan, at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Sa tingin mo ba, yan ba ay isang senyalis ng pag-ibig yan? Pinatay ang tao? Hindi po. Diba? Hindi. Kasi ibig sabihin, may problema ang mga tao kung ba't nila matanggap ang katotohanan. Ito lang parang ganito lamang. Kunwari may isang tao. Mahal niya yung isang tao na to. Pero itong tao na to, hindi siya minahal ng pabalik. Di ba masakit? Di ba busted na? Pinoproblema na yan ng maraming tao. Pero si Jesus po, ika nga yung tinawag na natin, nagmalasakit na nga. Hindi, absoluto, alam mo ba si Jesus, di na nga siya nakapag-asawa eh. Binuhos niya na ang kanyang buhay para makita ng mga tao na may pag-asa kapag sa Panginoon. Pero noon pa man, alam ni Jesus na pwede siyang mapahamak dito. Kaya noon pa man, kahit siya ay namatay sa krus, pero si Jesus ay Panginoon na talaga. Matagal na po siyang nabuhay na. Matagal na pong natagumpayan na at tinalo na ang kasamaan at kasalanan. Kaya nga siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong talong kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas ang isang tao, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Diyos. At para doon tayo maligtas, may binigay ang Panginoon na dalawang bagay po. Una, narinig yung salitang repentance. First time mo lang narinig yan? Opo. When you say po repentance, sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lamang yan. Sa tingin mo ba, kapag ikaw ba ay nagkasakit, makapunta ka ba dito sa lugar na to? Hindi po. Diba? Hindi mo ma-appreciate yan, diba? So, pag yun nagkasakit, gusto mo laging gumaling. Pag ikaw may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Yan yung pagsisisi. Lumayo sa kasalanan. At ang pangalaw po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Repentance and faith. Pag nagawa ating dalawang bagay na yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon. Yung tayo ang bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa.
Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na lang ako mag-isa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, okay na po maging honest po, no? Sa tingin nyo ba nasasabi kaya akong totoo sa tingin na pag-usapan po? Opo. Sa tingin mo ba, pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Ito po, sa tingin mo ba, ako ba ay na-offend ko ba kayo? Nabastos ko ba kayo sa ating napag-usapan o hindi naman po? Hindi naman po. Meron ka bang Bible sa bahay niyo? Meron po. Nakakapagbasa ka ba araw-araw? Hindi po. Kasi lagi pong busy. Ito lamang yan. Pag ikay nagugutom, ano gagawin mo? Kakain po. Di ba? Araw-araw kahit maging busy. Kasi kung hindi, magkakasakit po tayo. Sana ganyan din po sa Bible. Sana mabasa natin kanyang salita. Hindi dahil ngayon ay Huwebes at Holy Week po. Dapat araw-araw po yan. Kasi yan ang love letter ng Panginoon sa ating lahat. At kaya tayo dito sa mundo na to ay para makilala natin ang Panginoon sa malugod natin habang buhay. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo ay sa hell mapupunta. Kasi yan ang hustisya ng Panginoon sa ating lahat. Pero mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung kayo po ay maliligtas, kung talaga po tayo ay nagsisi talaga sa kasalanan, yan yung repentance at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. At pag nagating dalawang bagay na yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang. So, maraming salamat dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. So, walang katanungan po. Kami nagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po sa inyo. God bless po sa inyo. And stay rehydrated po kasi summer naman po talaga. So, maraming salamat at ingat po kayo. Thank you po. Thank you po.